No? Ang salita ni San Pablo sa unang pagbasa ay talagang napakalakas na reminder, no, sa mga komunidad ng Corinto. Ngunit ito ay address din po sa ating lahat, mga kapatid. Kagaya ng mga Hudyo, no, na gumagamit ng unleavened bread, yung tinapay na walang libadura, na to celebrate the Passover, no? So ganun rin po tayo mga kapatid. Ganun rin tayo, no? Sana, no, unleavened bread din, no, na tinapay na walang libadura, na kung saan mag-lead sa atin sa to lead us in a sincere and good lives. Kailangan maging pure din tayo. Yun ang tawag sa atin, sabi ni San Pablo, to be pure. No? Si Pablo nagsasabi sa atin sa danger of pride, no? Yung kayabangan. At itong kayabangan na ito ay napaka-destructive po, no? Dahil ito ay nagdadala po sa atin sa tinatawag natin na spiritual blindness, sa kabulagan spiritual. So kaya nga yan talaga ang danger, no, sa pride, no, lead us to spiritual blindness at sumisira ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa, no? So kung hayaan natin itong yeast, no, ang yeast, ito ay libadura o pampaalsa, no, sa tinapay. Kung gumagawa tayo ng tinapay, yan ang ginagamit natin pampaalsa. So, kung i-allow natin itong libadura o pride, no, ng kayabangan, ng malis, at ng ating mga kasamaan, then ito mga kapatid ay magiging ugat sa ating puso. No? It will take root in our hearts. Then, sisimula ito na mag-isip po tayo. Mag-isip po tayo na tayo ay magaling compare sa iba. No? We are always good compared to others. And ang pinakamasama pa dyan, magiging bulag po tayo sa ating mga kahinaan, no? At sa ating at hindi tayo mag-isip na tayo ay kailangan natin na ang kagalingan, no? So kailangan natin si Jesus na isang taong, isang Diyos, Panginoon na nagpapagaling. So hindi natin yan makikita if we are full of pride. So kagaya ng eskriba at ng mga Parisiyo dito sa Ebanghelyo. Si Jesus, mga kapatid, ay tumatawag po. Tinatawag niya po tayong lahat upang pumasok sa kababaang loob, no, to humble ourselves in front of God. So we are all crippled. Lahat tayo ay kagaya ng taong ito sa Ebanghelyo, yung tuyo ang kamay, no, crippled. So kailangan ng kagalingan, no? Kailangan natin ang kagalingan. Kagalingan, no, galing sa ating Panginoong Jesus. So dahil sa totoo lang, tayo ay mayroong mga kahinaan, no? We have weaknesses and brokenness in various aspects in our lives. So we need Jesus. Kailangan natin si Jesus, no, to heal us, upang pagalingin po tayo. So kagaya ng isang tao na ito sa Ebanghelyo with a withered hand, no, tuyo yung kamay. So ngayon, no, inaanyayahan po tayo ni Jesus to stretch out, no, our sin, no,
our crippled hearts and minds. Ask Jesus for His healing touch. No? We ask, no, this healing touch of Jesus. So, mga kapatid, ang tao lamang na alam niya ang kanyang kasalanan, no, at yung kanyang mga kahinaan, yung kanyang spiritual blindness or sickness, itong mga tao na ito ay ito lang yung makatanggap ng kagalingan, ng awa ng Panginoong Jesus, dahil ang taong ito ay ang taong mayroong kababaang loob. Ito ang magdadala, mga kapatid, sa kagalingan, at ito rin ang simula na kung saan tayo rin ay magdadala ng kagalingan sa ating mga kapatid. No? So, yan ang imbitasyon, no? Ang paanyaya ng salita na ito sa atin sa araw na ito. Ano yon? Be humble. No? Magpakababa tayo upang matanggap natin itong kagalingan na ito. Huwag nating hayaan na manatili itong libadura ng kayabangan sa ating puso. So, may the Lord heal us and save us from the sin of pride. Amen.